Bilang pagkilala sa napakahalagang kontribusyon ng industriya ng pelikula sa sining at kultura ng bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos ang ikalimang konsyerto sa palasyo na naglalayong bigyang pagpapahalaga ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kabilang sa mga dumalo sa konsyerto ang mga nagniningning na bituin ng Metropolitan Manila Film Festival o MMFF na nagdiriwang ngayon ng ika-50 taong anibersaryo, kasama ang mga direktor at producer na patuloy na nagdadala sa industriya ng pelikulang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa isang flag-raising ceremony, inihayag ng Pangulo ang kanyang labis na pasasalamat sa mga empleyado ng Office of the President sa dedikasyon ng mga ito, sa serbisyo publiko at sa pakikiramay at pakikiisa na kanilang ipinamala sa kabila ng mga hamong ikinaharap ng bansa, dala ng sunod-sunod na kalamidad. Sa isang pagtitipon kasama ang mga miyembro ng media, pinasalamatan ng Pangulo ang kanilang dedikasyon sa paghahatid ng impormasyon mula sa palasyo at sa pagpapatibay ng demokrasya sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag. Personal din niyang binati ng isang maligayang Pasko ang kanyang mga taga-suporta at ipinarating ang pangakong patuloy na pag-iigihan ang paglilingkod ng administrasyon. Tonight we come together to recognize achievements and to confront a fundamental truth that communication is one of the foundations of leadership. It is the force that builds nations, that inspires movements, and turns ideas into reality. While these awards recognize your achievements, they are also declarations of leadership standards that enhance public awareness and empower participation in governance. Every award tonight tells a story of transformation. These campaigns and voices are proof that communication is the force that makes governance real. Policies mean nothing if they are not understood. True leadership builds trust not through words alone, but through the clarity and conviction that make these words matter. Today, we honor the recipients. Tomorrow, we will achieve the Bagong Pilipinas we aspire for. This is our commitment. This is our resolve. This is our future. Sa nagdaang 23rd NEDA Board Meeting, inaprubahan ng Pangulo ang ilan sa mga priority irrigation and bridge projects na naglalayong mas palakasin pa ang ekonomiya ng bansa at lalong mapabilis ang calamity response. Sa kabila ng hirap, sakripisyo at pagkakalayo sa pamilya, hindi nila nakakalimutan ang kanilang pinagmulan. Kaya naman, mahalaga na kahit gaano man sila kalayo, maramdaman nila na may gobyernong handang salubungin sila sa kanilang pagbabalik. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos, at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Habang patuloy na tinatahak ng ating mga manggagawa ang mas malalayong pampang gusto nating masiguro ang kanilang uuwiang bansa ay mas maulad, mas maganda at mas maayos. Sa ating masisipag at matatapang na OFW, tandaan ninyo, nandito ang inyong gobyerno para sa inyo. Patuloy tayo magtutulungan upang buuin ang isang bagong Pilipinas. Sama-sama nating itaguyod ang kinagbukasan, puno ng pag-asa, pag-unlad at pagkakaisa. Ito pong ating Bagong Pilipinas One-Stop Shop for OFWs, itong ating Action Center, ay lalo pang pagpapalawig ng tema ng pagpapalapit natin ng ating mga programa at serbisyo sa ating OFWs at OFW families sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Taos puso po kami nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo at mahal na First Lady kasi ganap ang kanilang suporta para lamang lalo kaming mapalapit
sa OFWs at OFW families. So, nandito po tayo ngayon sa Makati, kaya't makikita natin na nandito lahat ng one-stop shop services in terms of yung mga overseas employment documentation services for OFWs at yung ating welfare services kung may kailangan idulog ditong problema or concern yung ating mga OFWs and OFW families, yung ating reintegration services, yung programa ng pagnenegosyo at pagkakaroon ng training para sa empleyo at pagnenegosyo, katuwang ng other government agencies, kaya't nandito rin ang Department of Trade and Industry and of course, our attached agency, yung OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Nandito rin ang Pag-ibig at PhilHealth dahil sila ang social insurance agencies or entities natin na makakapagsiguro ng kinabukasan sa aspeto ng social insurance, welfare at kalusugan at pabahay. Kaya nandito rin ang Pag-ibig at PhilHealth, nagpapasalamat kami. But all told, ito ay pagkakaroon ng napakalaking serbisyo para sa ating mga OFWs, OFW families, katuwang ang Migrants Brew, yung coffee shop na itinalaga sa overseas workers sa OWA, Admin Arnel Ignacio and the OWA, dahil ang gusto naman namin ay magkaroon ng comfort o pagkakaroon ng pahingahan o kaya serbisyo kung saan ang ating OFWs ay pwedeng magkaroon ng relaxation. Sabay nito ay pagkakaroon ng lugar kung saan sila pwede magtipon, mag-usap, mga OFWs. Kaya gusto lang namin iparating talaga ang tema na sa bagong Pilipinas, ang social economic transformational change na sinasagawa ng ating mahal na Pangulo, talagang ganap ang aming pagpapalapit sa puso at diwa ng OFWs and OFW families. Plano dito ay palaganapin ito sa buong bansa. Kaya't talaga napakalaki ng aming pasasalamat sa tulong suporta ng ating Pangulo at First Lady kasi alam namin na talagang ito ay panimula in terms of kung pagkakaroon tayo ng ganap na pagpapalapit sa OFWs and OFW families, talagang kailangan naming tahakin ang landas ng pagkakaroon ng action center, one-stop shop action center sa buong bansa. So ito'y panimula lamang. And rest assured, we will go a long way. We will go the extra mile in terms of being closer and delivering the proper services to all. Bilang nagkakaisang pamilyang Pilipino, ikinalulugod ko pong salubungin kayo, mga minamahal naming OFW, kasama ang inyong pamilya dito sa Malacanang, ang tahanan ng sambayanang Pilipino. Ito pong pagtitipon natin ngayon ay isa sa mga paraan na pagpapaabot ng aming taus-pusong pasasalamat at pagsasaludo sa inyo. Ano man ang inyong mga naging karanasan at pinagdaanan sa labas ng bansa, masaya naman ako na nakauwi kayo lahat ng ligtas at kasama nyo muli ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na kapag Pasko. Ang inyong tapang at katatagan ay nagsisilbing ilaw ng pag-asa para sa maraming Pilipino. Ang dedikasyon nyo para sa inyong mga pamilya at sa ating bayan ay tunay na binibigyan talaga natin ng halaga. Ang kapalit naman at bunga ng inyong mga sakripisyo ay isang maganda, komportable at maayos na pamumuhay para sa inyong mga pamilya, pag-asenso ng inyong mga komunidad at kaunlaran ng ating buong bansa. We're very happy dito sa program ng ating Pangulo kasi they are putting so much effort, especially dito sa ating mga OFW. And we are, alam niyo naman po, recognized all over the world in terms of our yung ating pagtatrabaho. So, sobrang importante po nito na ma-recognize po tayo. At syempre, yung pagbibigay pansin ng ating gobyerno na meron po tayong gobyernong inaasahan kahit saan man po sa mundo. Nagpapasalamat po ako sa imbitasyon ng ating pamahalaan sa aming mga manggagawang Pilipino, sa mga overseas Filipino workers. Napaka-importante po nito sapagkat sa ibang bansa po ay kinikilala ang galing, talino at sipag ng mga Pilipino. Nararapat lang naman din po na makilala sa ating sariling bansa at ma-recognize tayong lahat
Katulad po marami pong mga espesyal na istorya ang bawat manggagawang Pilipino. Dekada na po ang tinatagal nating mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi lamang lungkot lamang po o dahil nagtatrabaho dahil para sagot sa kahirapan. Ngunit doon din po nakakapagbigay ng suporta sa pamilya at para po mga success stories na tagumpay ang mga na papakinggan natin. Lalo na po sa pagmamarino, hindi pa po alam ng karamihan sa ating mga Pilipino na marami na rin pong mga babae na nagbabarko at mga opisyales, mga engineers na po. Kadalasan po sa akin ay nagtatanong kung ako yung passenger vessel sa mga nasakyan. Pero marami na rin po talaga na nagsusumikap at nagtatagumpay ng mga mataas na po ang posisyon sa pagbabarko. At ito po ay para pagpapakilala na lahat ng basta kaya natin at magtsatsaga tayo, maabot po natin ang mga pangarap natin. Kaya maraming salamat sa imbitasyon. Nothing is impossible for those of us who dream. But the journey to these dreams do not begin with just a single step. So despite this, one thing sets us Filipinos apart. We do not take no for an answer. Instead, we find ways, we become resourceful, we make the impossible possible. However, there comes a time when we must move beyond this will do, or in the local language, pwede na yan. For us to move forward, we must commit and affirm that we can do better. We are, after all, Filipinos. We can do better. This is the new mindset in this age of a Bagong Pilipinas, one of which is the Cebu Bus Rapid Transport Project, which will provide Cebuanos with a reliable, efficient transport system. The Bohol Panglao International Airport has served as a gateway to the province's treasures and a driver of economic growth. This is where the 4.5 billion peso BPIA Public-Private Partnership Project will come in. This means we can provide seamless travel to a lot of tourists, which translates to more jobs for Boholanos, especially in the hotel and restaurant industries. But more than just the revenue, its true success will be the number of lives that it will change for the better in Bohol. It is a promise to our beloved people that they will be the first to benefit from the continued arrival of tourists and of investors. The new Dumaguete Airport will create more opportunities for students, for workers and businesses, while the new Siargao Airport will help support tourism and trade. These projects are not just structures. They are representative of every Filipino's dream of more comfortable travel, better opportunities, and a clearer path towards their goals and dreams. My fellow Filipinos, the future will not simply come to us. We must be the ones to build it. And this is how we will move forward. So let us together build a better Philippines we can proudly bequeath to our children. Today, we stand together to honor a leader who has served our nation with unparalleled distinction. Lieutenant General Stephen Pareño, as Commanding General of the Philippine Air Force, has led this institution to soar to new heights over the past 2 years. His steadfast commitment to the command has thrust Accelerate PAF with excellence, has inspired every airman to embrace the ideals of competence, professionalism, and responsiveness, the values that have guided your every endeavor. The Air Force has also been a stalwart partner of this administration in times of crisis, embodying the highest ideals of the service. These accomplishments are a testament to your vision, diligence, and unyielding commitment to the mission at hand. After 37 years of dedicated service to our nation, you pass on a legacy that embodies excellence and inspires the next generation of leaders to build upon the foundations that you have laid.
to the men and women of the Philippine Air Force, your service is a source of immense pride for our country. Under this new leadership, you may continue to reach even greater heights, embodying the principles of honor, duty, excellence. Let us move forward as one, shaping a bagong Pilipinas where the Philippine Air Force remains a beacon of strength, a protector of the values that we hold dear, and the symbol of hope for our people. Pinahayag ng Pangulo ang kanyang paniniwala sa lalong tumitibay na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa bansang Japan. Nang tanggapin niya sa isang courtesy call ang National Security Advisor na nasabing bansa. Today, I stand before you with pride as we unveil the first Philippine polymer banknote series, a groundbreaking step that embodies the strength, ingenuity, and forward momentum of our nation. Beyond featuring our biodiversity, these notes honor the everyday culture that we live and that we see around us. The intricate weave patterns carry the stories of families, of communities, and generations who have kept these traditions alive through their hands and hard work. As we hold these new banknotes, let us be reminded of the values that we carry, the dreams that we pursue, and the future that we strive to build together. Today, we go beyond celebrating the strength of your arms or the victories that you have won. We are honoring the ideals that you embody, the ideals of honor, service, patriotism. These ideals that are etched into the fabric of the AFP, making you not only guardians of our nation, but also beacons of hope and pride for Filipinos around the world. In recent years, you have shown us what it means to adapt, to evolve, to persevere in the face of change. You have become an agile and responsive force, attuned to the shifting demands of our security landscape. And this is no small feat. As we commemorate your accomplishments, we must look forward to the future that awaits. The modern age demands that we meet these evolving challenges head-on. It calls for an AFP that is grounded in an understanding of its role in a rapidly changing world. As your Commander-in-Chief, I encourage you to remain true to the values that have guided this institution for 89 years. Uphold honor in the face of adversity. Lead with the compassion, especially in times of crisis. Inspire with your humanity, for it is your very character that defines the armed forces. Let the AFP emerge as the embodiment of the Filipino spirit, a spirit that stands firm against oppression, adapts to the demands of the time, and always places the welfare of the nation above all else.